Welcome! Nagbabalik ang inyong ginoong tagakwento na si Mang Babasa. Ang ating kwento ngayon ay ang pinamagatang The Executioner. Maari bang ikaw ay mag-like, comment, at subscribe para updated ka sa ating mga kwento? Ang ating kwento ay nagumpisa sa lugar na bakas ang matinding labanan ang naganap. Pagtapos ng matinding labanan, ang ating bidang hero na si Gang Yu ay natalo ang supervillain na si Song Huan, ngunit ang kapalit nito ay ang buhay ng kanyang mga kasama. Habang umingiti na parang siraulo si Wang, sinabi niya sa ating bida na, "Patayin mo ako, dahil ikaw lang ang may kakayanan gumawa neto, hindi kagaya ng mga walang kwenta mong kasama." Kahit pa na ang ating bida ay nanggigigil at mahigpit ang pagka-choke ni Daddy kay Wang, nanatili ito tapat sa pangako niya sa kanyang mga kasama na hahayaan niyang ibigay si Wang sa kinauukulan. Nang araw na yon, pinagsisisihan ni Gang Yu ang kanyang desisyon at sana ay pinatay niya na si Wang noong oras na yon. Nakita sa balita ang pagkahuli kay Wang at siya ang tinaguriang worst villain in the history. Inihatid niya si Wang sa mga pulis nang sa gayon ang hustisya ay maibigay. Habang ang mundo ay nagluluksa at binibigyang pugay ang mga namayapang hero, si Wang ay dinala sa 5th basement floor ng Rookiless Prison. Ang kulungan na ito ay ang kulungan ng mga taong may kapangyarihan at kakayanan na hindi pangkaraniwan. Para siguradong hindi magamit ni Wang ang kanyang kapangyarihan, nilagyan siya ng superpower suppression collar. Nanunood si Gang Yu ng balita at hindi niya mapigil ang mainis at malungkot sa pagkawala ng kanyang mga kasama nang makita niyang binabalita ito. Ang kanyang kapatid na si Gang Ho ay isang correction officer sa Rookiless Prison at pumasok sa silid para pagsabihan siya nito. Sinabihan ni Gang Ho si Gang Yu na siya ay magpahinga dahil hindi pa ganun kagaling ang kanyang mga sugat at di pa siya tuluyang nakaka-recover. Nanghihina man si Gang Yu, nang gagalaiti niyang sinabi sa kanyang kapatid na sana ay tinapos niya na si Wang ng araw na yon. Gayunpaman, pinaalala sa kanya ni Gang Ho ang pangako niya sa kanyang mga kaibigan. Nahahayaan niya na maparusan si Wang ng batas. At ito ay trabaho na ng kanyang kapatid bilang isang correction officer. Kahit na ang impormasyon ay sekreto, pinaalam ni Gang Ho kay Gang Yu na bibitayin si Wang sa susunod na linggo. At nandoon siya para makita ang katapusan nito. Tiniyak ni Gang Ho na nagampanan na ng kanyang kapatid ang kanyang parte at hayaan na niyang gampanan ng mga correction officer ang kanilang gampanin. Makalipas ang ilang araw at ang araw ng pagbitay kay Wang ay dumating, si Gang Ho ay namatay. Nadurog ang puso at nasira ang mundo ng ating bida nang malaman niyang si Wang, na isang supervillain na dapat parusahan ng batas ay nabuhay, ngunit ang kanyang kapatid na inosente at nagtatrabaho lamang ang namatay. Tahimik ang lugar at makikita ang usok at kandila. Ang ating bida ay nakaupo at nagluluksa ng tahimik sa pagkapanaw ng kanyang kapatid. Narinig niya ang isang boses at siya ay tinawag nito. Binisita siya ng warden ng Rookiless Prison na si Seon Jo para ipakita ang video footage ng kaganapan. Noong araw ng pagbitay kay Wang, nag-umpisa ang video at makikita na dinadala ni Gang Ho si Wang habang ito ay papunta sa execution chamber. Tinignan ni Wang si Gang Ho at tinanong na may kasamang isip kung kapatid niya ba si Gang Yu. Kamukha niya daw si Gang Yu at kung ito ba ay kapatid niya, at kung sino ang mas matanda at bata. Hindi siya pinansin ni Gang Ho at patuloy ang salita ni Wang. Tinanong siya ulit ni Wang kung ano ang pakiramdam pag pumapatay at binibitay niya ang mga preso dahil para sa kanya, ito ay parang bula na pinuputok niya lang. Dagdag pa ni Wang, kahit pa na siya ay isang walang kwentang tao na kailangang patayin, hindi pa rin mapigilan ni Gang Ho ang konsensya sa pagpatay sa mga kagaya niya. Nang mag-umpisa ang pagbibitay kay Wang, nagulat ang lahat nang biglang mawala ng kuryente at nag-blackout ang lahat dahil sa isang nakakabiglang EMP strike. Dahil dito, na-deactivate ang suppression collar ni Wang at nagamit niya ulit ang kanyang kapangyarihan. Nagtakbuhan ang lahat sa execution room at lahat ay nagpapanik. Lahat ng ito ay hinabol ni Wang at pinaslang sila isa-isa. Pagtapos niya ubusin ang mga kasamahan ni Gang Ho, hinanap niya ito at sinabi sa kanya na, "Sa tingin ko ikaw ang kuya." Hindi sumagot si Gang Ho kahit siya ay natatakot at sinubukang labanan si Wang gamit ang kanyang baton. Ngunit pinasabog lang ni Wang ang kanang kamay nito. Kahit nawala na ng isang kamay si Gang Ho, sinubukan niya ulit lumaban gamit ang kabilang kamay ngunit tinuluyan na siya ni Wang. Pinaputok siya nito na parang isang bula. Napunta tayo kung saan nag-uusap si Seon at Gang Yu. At sinasabi niya sa ating bida na ang EMP strike na naganap ay hindi lamang si Wang ang natanggalan ng suppression collar. Lahat ng preso sa Rookiless Prison ay nakawala at natanggal ang kanilang mga collar. Sa kabutihang palad, karamihan sa mga ito ay nailak nila sa Rookiless Prison pero ang ibang mga correction officer ay naiwan kasama nito. Kaya niya ito sinasabi sa ating bida dahil ito ay gusto niyang pumunta sa loob mismo ng prison para pigilan ang riot. Pumayag ang ating bida, at meron siyang isang kondisyon. Hindi siya papasok sa loob bilang isang hero na hindi pumapaslang, ngunit isang executioner na walang awang papaslangin ang mga basurang kriminal.
Si Sion ay pumayag sa kanyang kondisyon at pumasok si Gang Yo sa rookie ulit. Nang magbukas ang pinto, karamihan sa villain ay nakilala siya bilang isang hero at siya ay sinugod. Sinuntok lamang ni Gang Yo ang hangin at nagliparan ng mga kumag na parang hinangin na alikabok. Gamit ang isang mikropono, sinabi ni Gang Yo sa mga preso na siya na ang pumalit sa kanyang kapatid at kanilang bagong executioner. Kung nagustuhan mo ang kwento, mag-comment ka ng Executioner Part 2. Malaking tulong sa akin ang like, comment, at subscribe. Pakipindot ang notification bell para hindi ka huli sa ating mga kwento.